Utang ko, utang mo rin. Sigaw ni Domera, nanginginig sa galit ang nangingitim na labi. Pinalamon kita, binihisan, pinag-aral hanggang makapagtapos ka ng grade 6. Dapat lang na ibalik mo lahat ng yun sa akin dahil ako ang nagpatigas ng buto mo. Huminga ng mariin sa Cecilia. Pinikit niya ang mga mata. Parang kabisado na ng kaluluwa niya ang eksenang ito. Ilang beses na ba niyang narinig ang parehong sigaw? Ilang beses na ba niyang nilunok ang parehong sumbat? Alam niya na kapag may tumulong sa'yo, minsan may kapalit. Pero kailan pa naging pabambuhay ang utang? Hindi ko naman hiniling na ampunin ako. Mahina niyang sabi, halos ibulong. Bata lang ako nun. Ano? Bigla ang sigaw ni Domera sabay lapit. Ako pa ang masama ngayon. Kung hindi dahil sa akin, baka patay ka na sa kalsada. Tumahimik si Cecilia. Mas pinili niyang manahimik kaysa lumaban. Dahil sa bawat salitang lalabas sa bibig niya, mas lalalim lang ang sugat na matagal nang hindi naghihilom. Kailangan ko ng pera. Mariing sabi ng tiya. Ngayon ay mas mababa na ang boses, ngunit mas delikado ang tono. At ikaw ang may kakayahang maghanap doon. Umalis po ako sa trabaho. Napasingap sa Cecilia nang putulin ng tiya niya sasabihin niya. Naramdaman niya ang pagkakadakot sa kanyang pisngi. Hindi ganoon kalakas, ngunit sapat upang ipapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit sa paningin ng babaeng itinuring niyang pamilya. Pwes, humanap ka! Sigaw nito nangingitim ang mga mata sa galit at takot. Dahil pareho tayo malilintikan sa mga taong pinagkakautangan ko. Nabitawan niya si Cecilia na parang basahang wala ng silbi. Hindi umiyak ang dalaga. Matagal na niyang natutunan na walang silbi ang luha sa bahay na ito. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang pisngi niya. Dama ang sakit na unti-unting lumalamon sa kanya. Umalis po ako sa trabaho. Ulit niya ng mas mahina ngayon. Wala na po kung... Wala kang ano? Putol ni Dolores. Mapait ang tawa. Wala kang karapatan na mawalan. Hindi ka mayaman para magpahinga. Hindi ka anak ng bilyonaryo. Muling napasinghap si Cecilia nang biglang dakotin ni Domera ang kanyang buhok mula sa likod. Napaatras siya. Halos mabali ang batok sa tindi ng gigil ng kanyang sariling tita. Sa oras na wala kang maibigay, ibibenta kita. Sigaw ni Domera, halos dumura sa galit. Parang may pumutok sa loob ng dalaga. Hindi na siya bata, hindi na siya walang muwang. Ngunit sa sandaling iyon, para siyang muling naging batang walang laban na hawak ng kamay ng taong dapat sana'y nagprotekta sa kanya. Ibibenta? Nanginginig ang boses niya. Tita, tao po ako. Tao? Mapaklang tawa ni Domera habang mas lalong hinigpitan ng hawak. Ay tao ka lang kapag may silbi ka. At ngayon, pera ang silbi mo. Doon matapos bitiwan at iwan sa maruming buhangin sa likod ng bahay, nanatiling nakaluhod si Cecilia sa loob ng ilang segundo. Parang naputol ang koneksyon ng katawan niya sa mundo. Nang tuluyang tumahimik ang paligid, dahan-dahan siyang tumayo at pinagpag ang suot na pantalon at naglakad ng walang direksyon. Hindi alam ni Cecilia kung saan pupunta. Ang alam lang niya, nais niya ng katahimikan upang humupa ang lungkot sa kanyang dibdib. Bagger ang naging trabaho niya sa isang mall. Araw-araw nakatayo siya sa kahera. Pilit ang humingiti sa mga taong hindi man lang siya napapansin. Ngunit, sa sahod na halos walang natitira dahil diretso itong napupunta sa utang ni Domera. Umalis para makapaghanap ng mas malaking pera at trabaho. Ngunit, hindi niya inaasahang mauuwi iyon sa matinding galit. Nang tuluyang lamunin ng pagod ang katawan at isip, naupo siya sa isang madilim na waiting shed sa gilid ng kalsada. Mahina ang ilaw at halos walang dumadaang sasakyan. Doon niya hinayaang bumigay ang mga tuhod at luha. Ayos ka lang ba, iha? Tanong ng isang matandang babaeng dumaan lamang. Hawak ang isang supot ng plastik. Agad pinunasan ni Cecilia ang luha sa pisngi at bahagyang umiwas ng tingin. Pilit binubuo ang boses. Opo, sagot niya, nanginginig pa rin. Ayos lang po ako. Ngumiti ang matanda, isang ngiting may halong awa at pag-unawa. Hindi masamang mapagod, sabi nito bago muling naglakad palayo. Masama lang kung susuko ka.
Pero nakakapagod din pong lumaban para sa wala. Hindi ka naman lumalaban para sa wala. Mahinahong sagot nito. Hindi mo lang nakikita kung para saan pa. Napatingin si Cecilia sa lupa. Wala na po akong pamilya. Wala na rin po akong pangarap. Pagod na po ako. Tahimik ang paligid. Dumaan ang isang jeep. Saglit na binasag ang katahimikan bago muling bumalik ang gabi sa pagiging mabigat. Alam mo, sabi ng matanda na nanatiling nakatalikod. May mga laban na hindi para manalo, kundi para makaligtas. Tumingin si Cecilia sa matanda. Sa unang pagkakataon, may bahagyang liwanag sa mga mata niya na puno ng luha. Kung may darating na pagkakataon, kahit hindi mo gusto, kahit masakit, huwag mong tanggihan agad. Baka yun ang tulay palabas. Doon muling naiwan ang dalaga. Ilang minuto pa lamang ang lumilipas nang biglang may sasakyang huminto sa tapat niya. Isang itim na sedan, malinis, tahimik ng makina. Bago pa man siya makapagtanong o makatayo, may ibinagsak ito ng mga flyer mula sa bintana na siyang kumalat sa paanan niya. Kasabay ng mabilis na pag-arangkada ng sasakyan palayo. Napatayo siya, nagulat siya at dahan-dahan niyang pinulot ang isa. Makapal ang papel, malinis ang disenyo. Walang litrato, tanging pangalan lang at isang makiikling linya. L. Morgan and Associates, confidential engagement offer, interview by appointment only. May nakasulat na numero sa ibaba at isang petsa na maaaring bukas o ngayon. Nanlamig ang mga daliri ni Cecilia. Parang narinig niyang muli ang boses ng matanda. Sariwa pa sa hangin. Isa-isa niyang pinulot ang mga flyer na parang takot na baka maglaho ang mga ito kapag hindi niya hinawakan ng mahigpit. Hindi niya alam kung bakit sa kanya ibinato ang mga iyon. Hindi niya alam kung anong klase ng trabaho ang hinihintay sa dulo. Ang alam lang niya, ito na ang unang pagkakataon na ang mundo ang lumapit sa kanya at hindi siya ang humahabol. Huminga siya ng malalim, tinitigan ang numero, at sa gitna ng dilim at pagod, pinili niyang wag umatras. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang numero. Good evening. Sabi ng malamig gunit profesional na boses sa kabilang linya. This is L. Morgan and Associates. Nilunok ni Cecilia ang kaba bago nagsalita. Ako po si Cecilia Guzman. May nakuha po kong flyer tungkol po sa engagement offer. Sa kabilang linya, may ilang segundong katahimikan na para bang may nagbubukas na file at nagsusuri. Yes. Sagot ng boses. Mas malamig ngayon ngunit eksakto ang tono. We've been expecting your call, Miss Guzman. Nanlamig ang palad niya. Inaasahan po? Ulit niya. May screening na po naganap. Paliwanag ng kausap. Background, records, circumstances. You passed. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng ginhawa o takot. Ano po ba talagang ang trabahong ino-offer ninyo? Muling tumahimik ang linya. Saka nagsalita ang boses na parang binibigkas ang isang salitang bihirang gamitin. It's not employment in the usual sense. It's a contractual engagement. Time-bound. Highly confidential. Humigpit ang hawak ni Cecilia sa cellphone. May kabayaran po ba? Diretsahang tanong niya, pagod na sa paikot-ikot. Yes. Enough to clear all existing debts under your name and more. Pumikit si Cecilia. Sa isang iglap, naalala niya ang sigaw ni Domera, ang hapdi sa pisngi niya, ang maruming buhangin, ang waiting shed. May kapalit po. Meron. Sagot ng boses, walang pag-aalinlangan. But the details will be discussed in person. Saglit na nagdalawang isip ang dalaga. Kailan po? Tomorrow, 9 a.m. sharp. L. Morgan Tower, bring valid IDs and an open mind. Napangiti siya, isang ngiting walang saya at puno ng pagtataka. Opo, pupunta po ako. Good. This call never happened. At doon naputol ang linya. Kasabay noon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Muling bumalik si Cecilia sa waiting shed at doon sumilong. Yakap ang bag, habang ang malamig na hangin at tunog ng patak ng ulan ang tanging kasama niya. Hindi siya umuwi. Alam niyang sa oras na iyon, hinahanap na siya ni Domera. Alam niyang galit na ito. Ngunit sa unang pagkakataon, mas pinili niyang manatili kaysa bumalik. Doon siya nagpalipas ng magdamag. Nakaupo sa kahoy na upuan, minsan nakasandal, minsan nakapikit.
Hindi siya tunay na nakatulog. Pira-pirasong idlip lamang ang ninakaw ng pagod. Sa pagitan ng bawat patak ng ulan at dumaraang sasakyan, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang mga salitang binitiwan sa telepono. Naunti-unting humina ang ulan at sumilip ang maputlang liwanag ng umaga, naroon pa rin si Cecilia sa waiting shed. Tumayo siya. Inayos ang sarili sa abot ng makakaya at huminga ng malalim. Sa araw na iyon, haharap siya sa isang gusaling mas mataas pa sa lahat ng alam niyang mundo. At sa isang lalaking hindi niya pa kilala, ngunit nakatakdang baguhin ng lahat. Cecilia Guzman? Tawag ng babaeng staff na may earpiece sa tenga. Profesional ang tindig at malamig ang mga mata. Ako nga po. Sagot ni Cecilia, bahagyang kinakabahan. Mabilis niyang inilabas sa mga flyer at ang kanyang ID. At iniabot ang mga ayon na bahaglang nanginginig ang kamay. Sinipat ng staff ang papel, saka ang mukha niya. May ilang segundong katahimikan bago ito tumango. Follow me. Sabi nito sabay talikod. Nanglakad siya sa kasunod ng babae. Ang bawat takbang ay parang mas mabigat kaysa sa nauna. Pumasok sila sa loob ng L. Morgan Tower na malinis ang sahig, salamin ng mga dingding at malamig ang hangin na tila hindi sanay sa mga taong tulad niya. Dumuan sila sa security check. Walang tanong at walang paliwanag. Para bang inaasahan na talaga ang pagdating niya. Sumakay sila sa isang elevator na hiwalay sa iba. Walang pindutan at earpiece lamang ang kinausap ng staff. Level 42. Mahina nitong sabi. Umandar ang elevator. Habang pataas ng pataas, pakiramdam ni Cecilia ay hinahalukay ang sikmura niya sa matinding kaba. Lalo pa nang pagbukas ng pinto, ay bumungad sa kanya ang isang tahimik at marangyang hallway. Wait here. Utos ng staff ay tinuturo ang isang pinto sa dulo. He'll see you shortly. Nilunok na Cecilia ang kanyang kaba at tumango siya at tumupos ay tinalagang upuan sa labas ng opisina. Sa harap niya, isang plakang pilak na may nakaukit na pangalan na Teron Revamonte L. Morgan, CEO and Managing Partner. Doon sa harap ng pinto, napagtanto ni Cecilia na hindi na ito simpleng interview lamang o trabahong napakasimple. Ilang minuto pang lumipas sa mabigat na katahimikan, saka bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaking nakatoksido na maayos ang buhok. Tuwid ang tindig, may hawak na tablet sa isang kamay. Miss Guzman? Tanong ng lalaki, magalang ang boses. Opo. Sagot ni Cecilia, agad tumayo. Please come in. Sabi nito, bahagyang bumaling at binuksan muli ang pinto. Sumunod si Cecilia. Bahagyang yumuko bilang paggalang. Pagpasok niya sa loob, agad bumungad ang isang malawak at marangyang opisina na salamin ang isang buong dingding. Tanaw ang buong lungsod at sa gitna'y isang mesa na tila hindi lang gamit sa trabaho, kundi sa pagpapasya ng kapalaran. Ngunit, mas kinabahan siya nang mapansin niya na sa likod ng itim na swivel chair ay may nakaupong binata. Tahimik na nakaharap sa bintana. Tila bahagi ng tanawin ng lungsod sa ibaba. Hindi ito gumagalaw ni hindi rin nagsasalita. Parang alam nitong may pumasok na. Ngunit, pinilit huwag munang lumingon. Miss Guzman. Biglang sabi ng boses. Malamig ngunit malinaw. Hindi pa rin siya hinaharap. You may sit. Napaatras si Cecilia ng bahagya. Sa kadahan-dahang umupo sa upuang nasa harap ng mesa. Humigpit ang kapit niya sa bag sa kanyang kandungan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang hinahabaan ng sadya. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang umikot ang swivel chair. At doon na siya tuluyang nakita. Si Teron Revamonte L. Morgan. Angelic na muka, ngunit matalim ang mga mata. Mga matang sanay magdesisyon, sanay magwagi, at hindi magpaliwanag. Ang itim na suit niya ay perpektong akma sa tindig niyang tuwid at kontrolado. Ni walang sumilay ng ngiti at pagbati. Diretso lamang ang tingin. This won't take long. I'll be honest with you. Nilinok ni Cecilia ang kaba. I need a wife. Tugon ni Teron. Diretsahan at walang paligoy-ligoy. And you fit the requirements. Parang tumigil ang oras. Wife. Sa isang salita, nabura ang lahat ng inakala ni Cecilia tungkol sa interview, sa trabaho. Napahinto siya, hindi alam kung paano magsisimula. Ngunit si Teron ay hindi naghintay pa. This is not a marriage built on love. It's a contract. Clear terms. Clear end. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa
at itinulak iyon papalapit kay Cecilia. Read it. Then decide. Ano? Napatitig si Cecilia sa folder. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Marriage? Tumingin si Teron sa kanya na walang emosyon at walang pag-aalinlangan. Yeah. Sagot niya, casual lang na parang negosyo lang ang pinag-uusapan. Marriage. And having one kid. Isang anak? Yes. An heir. Bahagya siyang tumayo at naglakad palapit sa bintana. Saka muling nagsalita nang hindi lumilingon. My mother is dying. Her last wish is to see her family line secured. Bumalik ang tingin niya kay Cecilia. I don't believe in love. I don't need a wife. What I need is a partner on paper. Someone who understands boundaries. Nilinok ni Cecilia ang laway. Nanginginig ang mga daliri niyang nakahawak sa folder. Anyway, my choice ka. Either we'll have a baby naturally, or we'll go with artificial insemination. Alin ba na pwede nating gawin? Parang tinamaan ng malamig na tubig ang buong pagkatao ni Cecilia. Naturally? Ulit niya. Yes. A controlled arrangement. No romance involved. Just biology. Nanlaki ang mga mata ni Cecilia. Biglang naging mabigat ang hangin sa loob ng opisina. At kung artificial insemination? Sandaling tumahimik si Teron. Hindi agad siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa dalaga na parang sinusukat kung hanggang saan ang kaya nitong intindihin at tanggapin. That's also an option. Medically supervised. Clean. No unnecessary complications. Bahagya siyang yumuko pa sandal sa mesa. Magkahawak ang mga kamay. If you chose that, there will be no physical contact between us. Everything will be handled by professionals, clinics, doctors, and DAs. Parang bahagyang nakahinga si Cecilia. Ngunit hindi sapat para mawala ang bigat. Pero sa mata ng publiko, Married couple. No details disclosed. What happens privately stays private. tumango siya, dahan-dahan. Sa isip niya, is-isang nag-aayos ang mga piraso ng kasunduan na parang puzzle na kahit mabuo ay masakit pa ring pagmasdan. Pag-isipin mo. Sabi ni Teron, muling tumayo ng tuwid. You don't have to answer now. Isinara niya ang folder at itinulak iyon pabalik sa gitna ng mesa. But understand this. Whatever you choose, natural, artificial, or walking away, it will define the rest of your life. Tahimik si Cecilia. Tinitigan niya ang folder na para bang doon nakasulat ang lahat ng maaaring maging siya at lahat ng maaari ring mawala. Ngunit, ang isipin na magdadala siya ng isa pang bata sa mundo, naiiwan niya matapos itong iluwal. Yun ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kontrata. Hindi yun kayang lunukin ng kanyang konsensya. Pasensya na po. Mahina at malinaw na sabi ni Cecilia habang tumatayo. Ngunit, hindi ko kayang tanggapin ang nais ninyo. Hindi niya nilingon si Teron. Ayaw niyang makita ang reaksyon nito. Ayaw niyang magduda sa sarili. Tahimik siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Bawat takbang ay mabigat, ngunit buo ang loob niya. Ngunit bago pa man abot ni Cecilia ang hawakan ng seradura, Ayon sa background mo, malamig na boses ni Teron ang pumutol sa katahimikan. marami kang utang sa ilalim ng pangalan ng tiya mo. Natigilan siya. At patay na rin ang ama't ina mo. Dugtong niya, tila nagbabasa lamang ng isang file. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Cecilia mula sa hawakan ng pinto. Wala kang permanenteng tirahan. Wala kang ipon. At based sa records, you just left your last job. Huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang panginginig sa tuhod. Ngunit, hindi siya lumingon. Kung lalabas ka sa pintong yan, Sabi ni Teron, mas mababa na ang tono ngunit mas mabigat. lalabas ka rin sa lahat ng pagkakataong makaalis ka sa buhay na meron ka ngayon. Hindi pa rin lumilingon si Cecilia. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang kapag lumingon siya, baka hindi na siya makaalis at yun ang mas nakakatakot. Hindi ko ginagamit ang impormasyon para takutin ka. Sinasabi ko lang kung anong realidad. Pumikit ng mariin ang dalaga. At doon, sabay-sabay bumalik ang lahat. Ang pagod sa pag-aalaga sa tiyahing hindi kailanman naging maamo. Ang utang na kahit anong kayod ay hindi nauubos.
ang mga hapdi at sugat na hindi naghihilom dahil ang pananakit ay palaging nauulit. Para siyang hinila pabalik ng nakaraan. Kahit na ilang hakbang na, lang sana ang layo niya sa pinto. 5 million. Muling bumukas ang mga mata ni Cecilia. Ano po? Paos niyang tanong, hindi sigurado kung tama ang narinig. 5 million pesos. Upfront. Cash. Clean transfer. Parang nanikip ang dibdib ni Cecilia sa naririnig niya. Enough to settle all your aunt's debts. Medical coverage, legal protection, a new identity if you want one, and no one touches you. Ever again. Huminga si Tero ng dahan-dahan. Saka dinugtungan muli ang kanyang sinabi. I'll amend the terms. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at binuksan muli ang folder. Hinugot ang isang pahina. No abandonment. If you carry the child, you will stay until the end of the contract. The child will know you as his mother. Natigilan ang dalaga. You won't be discarded. You'll be respected. On paper and in practice. Tahimik ang silid. Ramdam ni Cecilia ang tibok ng puso niya sa tenga. 5 milyon. Kalayaan, kaligtasan. Ngunit ang kapalit, isang buhay na hindi niya pinangarap at isang lalaking malinaw na hindi kailanman mangangako ng pag-ibig. Hindi ko binibili ang pagkatao mo. Binibili ko ang tiwala mo at ang oras mo. Lumunok si Cecilia. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Nanginginig ang kamay. Kung pumayag ako, may isang kondisyon po ako. Tumingin si Teron sa dalaga. Unang beses na may bahagyang interes sa mga mata. Speak. Huminga ng malalim ang dalaga. Hindi ako pagmamayari ng kahit na sino. Asawa man sa papel, tao pa rin ako. Bumalot ang katahimikan sa loob ng opisina bago sumugot si Teron sa harap ng dalagang desperado ang mga mata. Bahagya siyang umiwas ng tingin nang may maramdaman siyang munting pagkislot sa dibdib. Isang reaksyong hindi niya inaasahan at lalong hindi niya gustong pangalanan. Hindi kita binibili. Sa wakas ay sabi niya, mababa ngunit malinaw ang tinig. At lalong hindi kita pagmamayari. Muling nagtagpo ang mga tingin nila. Ang hinihingi ko'y kasunduan. Pantay. May hangganan at may respeto. Huminga siya ng malalim, saka ay dinagdag. Mas mabagal na ngayon ang pagsasalita na parang mas maingat. At kung sakaling makalimutan ko yan, may karapatan kang ipaalala sa akin. Nanatiling nakatayo si Cecilia. Hindi pa rin bumibitaw sa titig sa binata. Ngunit may bahagyang pagyanig sa dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. 5 million. Amended contract. Artificial insemination only. No conversion. No physical obligation. Kinuha niya ang panulat at inilapag iyon sa ibabaw ng mesa. Itinulak palapit sa kanya. You walk away anytime before signing. But once you do, we both keep our word. Saglit na tinitigan ni Cecilia ang parang isang gintong ballpen na parang kasing mahal na ng pagkatao niya. Dahan-dahan niyang inabot ang panulat na nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam kung tamang ginagawa ko. Mahinang sambit ni Cecilia. Neither do I. Sagot ni Teron. At doon sa gitna ng katahimikan ng opisina, nilagdaan ni Cecilia ang kasunduan na walang seremonya. Tanging pirma na tila humiwalay sa dati niyang buhay. Hindi na siya nagpaalam. Pabilis siyang tumayo. Binitbit niya ang bag niya at lumabas na parang natatakot na baka magbago pa ang isip niya kung magtatagal. Habang bumababa siya sa marangyang gusali, sakay ng elevator na salamin ang dingding, doon tuluyang bumigay ang luha ng dalaga. Pumatak ang mga iyon ng walang tigil, na parang gripo na sira, na parang walang nag-aayos. Tahimik siyang umiiyak. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng liwanag ng araw at ingay ng lungsod ang mga taong nagmamadali. Mga sasakyang dumaraan. Buhay na nagpapatuloy na parang walang nagbago. Ngunit, para kay Cecilia, wala nang babalik sa dati. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng ginhawa o pagsisisi. Ang alam lang niya, may presyo na ang kanyang kinabukasan. At iyon ay ang 5 milyong piso at isang pangakong hindi niya alam kung paano tutuparin. Samantala, linisin mo ang lahat ng utang ng tiya niya as soon as possible. Malamig at diretso ang boses ni Teron habang kausap ang sekretary na nasa kabilang linya.
Nakatayo siya sa gitna ng opisina at nakatalikod sa mesa. Tanaw ang abalang lungsod. Walang maiiwan. Banks, loan sharks, private lenders, lahat. Yes, sir. Agad na sagot ng kausap. Burahin ang pangalan ni Cecilia sa kahit anong legal liability. Kung may kontratang hindi legal, i-handle nyo. Saglit na huminto sa pagsasalita si Teron at ninagok ang alak na nasa kanyang kanang kamay. At siguraduhin nyo rin na hindi siya malalapitan ng tiya niya. May bahagyang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Sir, family issue po yun. Tumalim ang mga mata ni Teron. Not anymore. That ends today. At doon muling tumahimik ang buong opisina ni Teron nang putulin niya ang tawag mula sa sekretary na si Paul at muli ay marahan niyang ipinikit ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, pero sa isip niya, biglang sumulpot ang imahe ng dalagang lumabas sa opisina niya kanina. This is just business. Bulong niya sa sarili at huminga ng malalim. Muli ay ibinaling ni Teron ang sarili sa mga dokumentong kailangan tapusin. Mga kasong matagal ang nakaabang sa kanyang pirma. Mga desisyong sanay na siyang gawin. Ang law firm na minana pa niya sa kanyang pumanaw na ama at patuloy na umuunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Walang puwang para sa pagkakamali at walang puwang para sa emosyon. Matapos ang mahabang oras ng trabaho, iniwan niya ang gusali at nagtungo sa mansyon. Ang tahimik at malamig na bahay na matagal na niyang tinawag na tahanan. Ngunit, kailan may hindi niya naramdaman na ganoon nga. Sa loob ng isang maluwag ngunit tahimik na silid, naroon ang kanyang ina na nakahiga sa kama. Habang ang nurse ay abala sa pag-aayos ng mga linya at gamot. Sa tabi nito, ang pribadong doktor ay kakatapos lamang magsuri. Hawak ang tablet na puno ng datos ng kalagayan ng kanyang ina. Mr. L. Morgan. Mahinahong wika ng doktor. Bahagyang ibinaba ang boses at lumapit. We need to talk. Her condition is progressing faster than expected. Paliwanag ng doktor. We're doing everything we can, but time is limited. Gaano katagal? Tanong ni Teron ni hindi siya nagpakita ng kahinaan kanino man. Nagkatinginan ang doktor at ang nurse bago muling tumingin kay Teron. Weeks. Maybe a couple of months. May alam na po ba ang ginang tungkol sa kasal? Tanong ng doktor. Maingat ang tono. Oo. May napili na. Bahagyang tumango ang doktor. That might help her emotionally. Hope does wonders. Pagkaalis ng doktor at nurse, naiwan si Teron sa tabi ng kama ng kanyang ina. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito, isang kilos na bihira niyang gawin. Ma, ginagawa ko ng hinihiling mo. Dahang-dahang iminulat ng matanda ang mga mata at bahagyang ngumiti na parang bata. Salamat, anak. Bulong nito, halos hindi ka marinig. Gusto ko lang, makita kang hindi mag-isa at magpatuloy ang legacy ng pamilya natin. Humigpit ang hawak ni Teron sa kamay ng kanyang ina. Sa lahat ng tagumpay na naabot na niya, kaso na napanalunan, yaman na naipon, impluwensyang hinahangaan, wala ni isa roon ang makapaghanda sa kanya para sa sandaling ito. Oo ma, sisiguraduhin ko. Parang nakahinga ng maluwag ang matanda. Marahan itong ipinikit ang mga mata. Tila panatag na. Sa isang iglap, ang silid ay muling binalot ng katahimikan. Maliban sa mahinang tunog ng makina na patuloy na nagpapaalala ng katotohanan na pilit niyang iniiwasan. Samantala, "Pokpok ka na, no?" Ngising sabi ni Domera, nakasandal sa pintuan ng maliit na kwarto. Nakahalokip-kip ang mga braso. "Biglang may pera. Biglang may lakas ng loob umalis. Akala mo hindi ko alam kung saan galing yan?" Hindi nagsalita si Cecilia. Tahimik niyang kinuha ang kakaunting kupas na damit mula sa drawer. Ilang t-shirt, isang pares ng maong at isang lumang jacket. Maingat niya iyong tinupi. Parang ang bawat galaw ay paraan niya para hindi siya tuluyang mabasag. "Ano?" Patuloy ni Domera. Mas tumalim ang boses. "Hindi ka na sumasagot ngayon. Dati iyak ka ng iyak sa harap ko." Hindi pa rin nagsalita ang dalaga. Ipinagpatuloy niya ang pagtalagay ng damit sa lumang bag na matagal na niyang ginagamit. "Akala mo tapos na to?" Sigaw ni Domera. "Akala mo, porket may nagbayad sa'yo, malaya ka na?" Doon marahan na huminto si Cecilia. Hindi siya humarap agad.
Huminga muna siya ng malalim at mabagal na parang pinipigil ang matagal nang naipong sakit at sama ng loob. Tapos na po. Mahinahon niyang sabi na nasa likod pa rin nakaharap. Hindi dahil may pera na ako, kundi dahil ayoko na. Napatawa si Domera ng malakas, mapait at walang bakas ng tuwa. Ayoko na raw. Panggagaya nito. Akala mo may babalikan ka pa. Pasalamat ka at may isang bag na pera rito. Kung hindi, magduruso ka pa ng matagal. Nanatiling tahimik si Cecilia. Ipinagpatuloy niya ang pagkasara ng zipper ng bag. Dahan-dahan at maingat na parang sinasara rin niya ang isang yugto ng buhay niya na matagal nang masakit. Isa lang pong sasabihin ko, Tita Domera. Babayaran ko lahat ng utang ninyo at huwag na huwag niyo nang guguluhin pang buhay ko. Sambit ni Cecilia. Huminto sandali si Domera. Tila hindi inaasahan ang sagot. Ngunit mabilis ding bumalik ang pangungutya. Akala mo kung sino ka? Balang araw, babalik ka rin dito kapag iniwan ka na. Dahang-dahang isinukbit ni Cecilia ang bag sa balikat. Sa unang pagkakataon, tumayo siya ng tuwid. Hindi dahil may pera, kundi dahil may hangganan na siyang itinakda. Hindi na po. Hindi na ako babalik. Pok! Sigaw na Domera, puno ng galit at laso ng boses. Huminto ang dalaga sandali sa may pintuan. Sa halip, huminga siya ng malalim. Isang hiningang parang unang beses niyang kinuha para sa sarili niya. Ang salitang binitiwan ng kanyang tiya ay hindi na tumutusok gaya ng dati. Matagal na siyang nasaktan ng mas malala pa roon. Marahan niyang binuksan ang pinto. Sa likod niya, patuloy ang sigaw ni Domera. Mga sumpa, paratang, mga salitang matagal nang walang kapangyarihan. Ngunit, sa bawat hakbang palabas ni Cecilia, unti-unting lumalabo ang mga iyon. Parang ingay na iniiwan ng tren habang papalayo ng papalayo. Miss Guzman. Tawag ng isang lalaki mula sa gilid ng kalsada. Napahinto siya. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa ilalim ng poste ng ilaw. Maayos ang bihis ng lalaking nakatayo sa tabi nito. Driver's uniform. Tuwid ang tindig at magalang ang tono. Opo. Sagot ni Cecilia, bahagyang nag-aalangan. Saan ba Mr. Elmorgad? Sabi ng driver, bahagyang yumuko. I'm here to take you to your temporary residence. Nanlamig ang kanyang palad. Masyado pang sariwa ang lahat. Ang kontrata, ang pirma, ang luha. Hindi niya inaasahang ganito kabilis. Ngayon na po? Yes, miss. Everything's ready. Huminga ng malalim ang dalaga at sumakay sa magarang sasakyan. Isang bagay na ngayon pa lamang niya naranasan sa buong buhay niya. Pumikit siya ng mariin. Isinandal ang noo sa malamig na salamin. Sinubukan niyang isipin ang mga masasayang alaala. Ang mga sandaling bihira ngunit totoo. Ang unang beses na nakatanggap siya ng sahod. Ang pagtawa niya kasama ang ilang kakilala sa trabaho. Ang simpleng kape sa umaga bago pumasok sa mall. Maliit na bagay. Ngunit, iyon lang ang kaya niyang panghawakan upang maibsan ang bigat sa dibdib. Mahigpit niyang ikinuyom ang mga kamay. Okay lang. Okay lang to. Bulong niya sa sarili. Sa labas ng bintana, mabilis na dumaraan ang mga ilaw ng lungsod na parang mga pahinang binabaligtad ng isang aklat na hindi na niya mababasa muli. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng sasakyan. Ngunit, alam niyang wala na siyang babalikan. Ilang oras pa ang lumipas. Nagising siya sa mahinang pagbukas ng pinto ng sasakyan at sa preskong hanging may halong alat ng dagat. Ma'am, narito na po tayo. Magalang na sabi ng driver. Agad iminulat ni Cecilia ang mga mata. Medyo nanlalambot pa ang katawan niya habang umuupo ng tuwid. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog. Ngunit, sa liwanag na sumasalubong sa kanya, ang unang sikat ng araw na dahan-dahang umaangat sa abot tanaw, alam niyang matagal yon. Nasaan po tayo? Narito po tayo sa pribadong isla ni Atty. Elmorgad. Agad namang nabitid ang paghikab ni Cecilia. Sa Isla Gorgon, ma'am. Lumabas siya ng sasakyan, dahan-dahan. Parang natatakot na baka panaginip lang ang lahat. Bumungad sa kanya ang malawak na puting buhangin, malinaw na dagat na kumikislap sa ilalim ng araw, at isang modernong mansyon ang nakatayo sa di kalayuan. Simple ngunit marangya, parang hindi na dapat galawin, parang hindi para sa kanya, o sa maikling salita ay hindi siya nababagay. Dito po kayo pansamantalang mananatili. May staff na po kayong aasikaso.
Everything has been prepared. Okay. Sagot ni Cecilia bahagyang tumango. Saglit siyang nag-atubili bago muling nagsalita. Pero nasan po si Teron? Tinatapos lang po niya yung ilang meetings. Mamaya lang po ay parating na rin siya. Ngumuso lamang si Cecilia bago tuluyang pumasok sa loob ng magandang mansyon. Walang katao-tao. Tahimik ang buong lugar at sumisigaw ang karangyaan sa bawat sulok ng bahay. Anong gagawin ko rito? Bulong ni Cecilia habang ibinababa ang bag sa maganda at puting sofa. Muli siyang naglakad sa buong ibabang bahagi ng mansyon hanggang sa marating ng kanyang mga paa ang kusina. Doon, alanganin man sa pakikialam, ay napatingin siya sa ref at tuluyan nang nagbukas. Wala naman sigurong magagalit. Bulong niya habang kinukuha ang manok at iba pang rekadong laman ng ref na puno ng pagkain. Ilang saglit lamang ay kumalat na sa buong kusina ng mansyon ang mabangong amoy ng tinolang manok. Napangiti si Cecilia. Ito ang unang pagkakataong kakain siya ng manok na solo at hindi tira-tira. Perfect! Ngisin niya habang kumukuha ng mangkok at mangaharap sa island counter. Nang bigla niyang makita si Teron na nakatayo sa hamba ng pinto ng kusina. Nakatitig sa kanya. Suot ang simpleng long sleeve shirt na nakataas ang manggas. Tila kakarating lang. Para siyang estatwang nanonood ng isang eksenang hindi niya inaasahan. Diyos ko! Sigaw ni Cecilia, muntik pang matapon ng sabaw. Attorney, Teron, hindi ko po alam na... What are you doing? Napatigil si Cecilia. Hawak pa rin niya ang mangkok, nakatayo sa gitna ng kusinang parang biglang lumiit para sa kanya. Napakamot siya sa batok, halatang nahihiya. Nagluto po. Tinola po. Gutom lang po kasi ako tapos puno po yung ref. Akala ko okay lang. Hindi naman agad umimik si Teron. Lumapit siya ng ilang hakbang at tumingin siya sa stove. Sa kalderong umuusok pa, saka sa mangkok na hawak ni Cecilia. Sa halip na pagsita, may bahagyang pag-uusisa sa mga mata na parang sinusukat kung bakit ang eksenang ito ay nakakapanibago. You didn't have to ask permission. This is your house too. For now. Ha? Akin din po? For the duration of the contract. Sagot ni Teron. Matter of fact. Eat. Don't starve yourself. Sige, salamat. Sagot ni Cecilia sabay iwas ng tingin. Ramdam niya ang init sa pisngi niya, hindi dahil sa kalan, kundi dahil sa hiya. Akala niya iaalis na si Teron. Nakita niyang bahagya na itong tumalikod, parang tapos na ang usapan. Ngunit, bago pa tuluyang makalabas si Teron ng kusina, bigla siyang nagsalita na halos hindi niya namalayan. Nalumbas na ang mga salita sa bibig niya. Kumain ka na rin kung gusto mo. Maaari mong tikman yung niluto ko. Napahinto si Teron. Hindi agad siya lumingon. Ilang segundo ang lumipas na parang tinitimbang niya ang alok. Hindi ang pagkain, kundi ang ibig sabihin nito. Sa mundong kinalakihan niya, may mga chef, may staff, may serbisyong tahimik at walang tanong. Ngunit walang nag-aalok. Marahang humarap si Teron kay Cecilia. Tumingin siya sa kaldero. Sa umuusok na sabaw, saka sa mukha ng dalaga na halatang kinakabahan. You cooked for yourself. Sabi niya. Opo, pero marami pa po. Besides, hindi ko naman alam ang niluto mo. Paano ko kakainin yan? Napamulagat si Cecilia, saka bahagyang natawa. Isang maikling tawa na parang aksidenteng nakatakas. Tinola po. Manok, may luya, dahon ng sili at sayote. Mainit po yan. Pantanggal ng pagod. Sandaling tumahimik ang binata. Tinitigan niya ang sabaw na parang sinusuri ang isang bagay na banyaga sa mundo niya. Hindi ako sanay sa ganyan. May chef dito. Opo, alam ko. Pero pwede naman po kayong tumikim lang. Hindi po yan lalaban. Napatingin ang binata kay Cecilia at sa unang pagkakataon, may bahagyang pagbabago sa mga mata niya. Confident ka? Namula ang dalaga. Gutom lang po talaga ako kanina. I'd prefer if you didn't use po or opo when speaking with me. Asawa mo ko, hindi boss. Parang may biglang kumalabog sa dibdib ni Cecilia. Kahit pa ulit-ulit niyang narinig ang salitang iyon sa kontrata, iba pa rin pala kapag binigkas na ng harapan. Walang papel sa pagitan nila, o abogado, o pirma. Sige, subukan ko. Tumango si Teron na tila kontento.
That's all I'm asking. Doon siya naupo sa stool sa gilid ng island counter. Tahimik lang. Ngunit kita niya ang mabilis at alalang pagkilos ni Cecilia na kung paano nito kinuha ang kutsara at sumandok ng sabaw. Marahang inihip iyon, saka inilapit sa paraan niya na parang natural na kilos. Hindi pinag-isipan. Masarap to, tikman mo. Ngiti ng dalaga. May bahagyang kaba ngunit may lambing na hindi niya sinasadyang ipakita. Tila tumigil ang mundo ni Teron sa mga sandaling iyon. Marami na siyang kasong hinawakan. Marami na siyang laban na pinasok ng walang takot. Mga desisyong kayang bumago ng kapalaran ng iba. Ginagawa niya yon araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Ngunit, ngayon lamang siya kinabahan ng ganito. Tikman mo muna. Sabi niya, bahagyang umiwas ng tingin. Baka mainit. Ha? Naguluhan si Cecilia. Titikman ko. Basta, ikaw muna. Sige. Dahan-dahan na tinikman ng sabaw ng dalaga. Inisip niya muna kung okay ang lasa, saka tumango sa sarili. Masarap pa rin. Kumuha siya muli ng kutsara. Maingat at muling inilapit iyon sa labi ni Teron. Ikaw naman, sabi niyang muli. Hindi na umiwas ng tingin si Teron. Tumingin siya sa dalaga. Sa kamay nitong bahagyang nanginginig sa mga matang naghihintay sa gagawin niya. Doon ay marahan niyang inilapat ang labi sa kutsara na ginamit ni Cecilia. That's good. Marahan niyang sabi sabay tango ng bahagya. Talaga? Pagtatanong pa ni Cecilia, may halong gulat at tuwa ang boses. Of course. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Napakamot ang dalaga sa batok, bahagyang ngumiti. Wala naman kasing choice nun. Kapag hindi ako natutong magluto, wala rin akong kakainin. May kung anong dumaan sa mga mata ni Teron. Hindi awa, kundi pangunawa. Tahimik siyang kumuha muli ng sabaw. Mas magaan na ngayon ang kilos. You didn't have to learn that way. Ngumiti si Cecilia, simple at walang reklamo. Pero natuto naman ako. Saglit silang natahimik. Hindi awkward, parang natural na pahinga lang sa pagitan ng mga salita. Cook for me again sometime. Biglang sabi ni Teron. Casual ang tono pero may bigat ang kahulugan. Ha? Kung okay lang. Dagdag ni Teron agad. Parang naisip na baka masyado siyang direkta. Hindi bilang obligasyon. Kung gusto mo lang. Dahan-dahang tumango ang dalaga. Sige, kung nandito ka. I'm always here. Sagot ni Teron sa casual na tono. Nag-vacation leave ako para dito. Natigilan si Cecilia at napakurap. Para dito? Ulit niya. Tumango si Teron. Bahagyang ibinaba ang tingin sa mangkok sa harap niya. Para sa kasal. Para sa isla. Para sa'yo. Saglit siyang huminto sa kaidinungtong at mas tuyo ang boses. At para sa nanay ko. May katahimikang bumaba sa pagitan nila na hindi mabigat pero puno ng kahulugan. Hindi ako sanay magpahinga. Pero for the next few weeks, wala akong pupuntahan. Parang hindi alam ni Cecilia kung anong mararamdaman. Bahagi ng kontrata, oo. Pero iba kapag narinig mong may isang taong piniling manatili, kahit pansamantala lang. Okay, then pwede kitang ipagluto ulit. Bahagyang ngumiti si Teron. I'll hold you to that. Sabi niya. Doon napangiti rin si Cecilia at tuminga ng malalim. Parang ngayon lang talaga nakahinga ng buo. Marunong ka palang ngumiti. Natigilan ang binata na halos hindi halata, saka bahagyang umiling. Ray Recordance. Sagot niya sa tuyong tono, pero may bakas ng biro. Akala ko kasi, built-in na serious mode ka. Sa trabaho. Hindi dito. Muli ay nagkaroon ng sandaling katahimikan at muling nagtama ang paningin ni Teron at Cecilia. Hindi ko akalaing may tatawag ng pansin ko rito. Lalo na sa kusina. Ngumiti si Cecilia habang inaayos ang mangkok. Hindi ko rin nakalain na may makakakain ng luto ko dito. It is so good. Umaasa akong lahat ng paborito mo ay matitikman ko rin. Sabi ni Teron kasabay ng isang bahagyang ngiting bihira niyang ipakita. At doon, habang nakatitig siya sa babaeng sa papel ay asawa niya na ngayon, may kung anong kakaibang espasyo ang tahimik na umusbong sa kanyang puso. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Ngunit tila huminto ang mundo sa sandaling masilayan ang ngiti nito. Isang ngiting hindi niya inaasahang magpapayanig sa kanya. At hindi na malaya ni Teron,
na mabilis lumipas ang mga araw at linggo dahil sa hiwaga na dala ni Cecilia sa buhay niya. Yeah, Paul. Sabi niya, mababa ngunit desidido ang boses. Gusto kong kanselahin yung artificial insemination. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sir, Tanong ng kausap, tila nagulat. kanselahin. Ulit ni Teron. I'll handle the rest. Pero akala... Nagsimula si Paul. Halatang nagulat sa desisyon ng amo. Sir, nakaschedule na po lahat. Doctors, contracts, DNAs. This was the safest route. Humigpit ang hawak ni Teron sa telepono. Exactly. Too safe. Tumahimik muli ang kabilang linya. May problema po ba kay Mrs. L. Morgan? Maingat na tanong ni Paul. Napapikit ng mariin si Teron. Sa totoo lamang ay hindi niya rin alam kung bakit tila nagbago ang lahat ng desisyon mula nang makasama niya si Cecilia. Wala. Siya yung dahilan. Sir, this goes against the original agreement. I know. That's why I'm taking responsibility. So you're saying... Yes. Putol ni Teron. If we're going to have a child, it won't be clinical. It won't be detached. Muli huminto si Teron sa pagsasalita at pumikit ng mas mariin. It will be with her consent. And because we both choose it. Doon ay naging mas matagal ang katahimikan kaysa sa nauna. I'll cancel the agreements. But this changes everything. Sabi ni Paul sa wakas. Ibinaba ni Teron ang telepono at tila nakahinga ng mas maluwag. Paglabas niya ng silid, agad niyang natanaw ang asawa niyang abala sa kusina. Nakasuot ito ng malambot na tsinelas. Suot ang simpleng damit pambahay. Nakataas ang buhok at tila walang pakailam sa karangyaang nakapaligid sa kanya. Ayaw nito ng mga serbidora. Kaya sa mga lumipas na araw at linggo, siya mismo ang nagluluto para kay Teron, hindi dahil obligasyon, kundi dahil gusto niya. At sa hindi niya inaasahan, yun ang naging pinakapaborito niyang bahagi ng araw. Oh, good morning! Bati ni Cecilia nang makita si Teron. Maliwanag pa sa umaga ang ngiti na binigay niya. Nagluto ka ng adobong pusit. Tumigil si Teron sa kinatatayuan. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa ngiti ng asawa. Parang may kakaibang liwanag si Cecilia tuwing umaga. Isang liwanag na hindi kayang tumbasan ng araw sa Isla Gorgon. Isang liwanag na hindi niya binayaran, hindi niya hiniling, at lalong hindi niya inaasahang hahanapin niya sa bawat araw. Good morning. Sagot niya. Mas mababa ang boses kaysa karaniwan. Lumapit siya sa island counter. Naamoy niya agad ang ulam na may alat, maasim, at may konting anghang. This is your specialty. Si Teron at tumasok sa island counter kung saan naroon si Cecilia. Oo, isa rin sa paborito ko. Utal na wika ng dalaga. Tahimik na tumango si Teron. Kumuha siya ng plato ng kusa. Isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. I can see why. Sabi niya matapos sumubo. Bahagyang napangiti si Cecilia pero agad ding nag-atubili. Parang may gustong idagdag. Mamaya, pwede ba ako magtungo ng bayan? For what? Kailangan ko lang ng ilang gamit. Tsaka gusto ko lang maglibot. Nakakamiss rin ang bayan at palengke. Sandaling natahimik ang lalaki. Sumulyap siya sa bintana, sa dagat at sa lawak ng isla. Tsaka muling tumingin kay Cecilia. Of course. You don't need permission. Natigilan si Cecilia. Talaga? Yes. Kailan tayo aalis? Anong oras? Sasama ka? Napakurap ang asawa. Yes. Ayaw mo ba? Sagot ni Teron sabay kunot ng noo. Agad namang umiling si Cecilia. Bahagyang namula. Hindi. Ibig ko sabihin, magulo doon at hindi ka sanay sa paligid. May bahagyang kislap sa mga mata ni Teron. Pero, parang may naaaliw sa pag-aalala ni Cecilia. I've handled riots, hostile negotiations, and hostile boardrooms. Sabi niya na halos casual. I think I'll survive a town market. Napatawa si Cecilia ng mahina at kumiti. Hindi kasi parang ikaw yun eh. And what am I supposed to be? Tanong ni Teron ng may bahagyang biro. Parang mas bagay ka sa suites, meetings at tahimik na lugar. Then maybe it's time I try something else.
With you. Biglang tumahimik si Cecilia. Hindi niya alam kung paano tutugon. Kaya tumingin na lang siya at pilit na pinapakalma ang dibdib. Kung ganon, mamayang hapon siguro. Mas buhay ang bayan pag ganon. Okay, I'll clear my schedule. Napatingin si Cecilia sa asawa. May schedule ka pa rin? Old habit. But today, ikaw ang priority. Bahagyang natawa si Cecilia. Isang maikling tawang hindi niya maipaliwanag kung saan nanggaling. Siguro dahil sa pagkagulat. Siguro dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. O siguro dahil may bahagi sa kanya na gustong maniwala. Napansin iyon ni Teron. Kita ang pagtaas ng kilay nito na parang hindi sigurado kung seryoso ba ang tawa o pag-iwas. It is true, Cecilia. Sabi niya, mas mababa na ang boses. Lumapit pa siya ng isang hakbag hanggang sa nasa likod na siya ni Cecilia at doon niyakap sa maliit na bewang. Swear to God. Dugtong ni Teron halos pabulong na. It is true. Nanlaki ang mata ng dalaga. Huminto ang kamay niya sa pag-aayos ng kusina. Biglang naging malinaw ang bawat tunog. Ang mahinang ugong ng hangin, ang tibok ng dibdib niya, ang sariling paghinga. Teron, mahina niyang sabi. Hindi alam kung babala iyon o pagtawag. Hindi ako magaling magsabi ng ganito. At hindi rin ako sanay mag-prioritize ng tao pero ayoko maramdaman mo mag-isa ka rito. Dahan-dahang humarap si Cecilia sa asawa. Napakalapit nila ngayon. Sapat para makita niya ang pagiging seryoso sa mga mata nito. Hindi mo kailangan mangako. Hindi yun parte ng kontrata. I know. That is why I'm saying it. At tulad doon, natapos ang pagkain na puno ng kasiyahan at payak na usapan. Mga tanong na walang pilit, mga sagot na walang maskara. Hindi nila namalaya na sa pagitan ng bawat subo at bawat ngiti, may mga piraso ng sarili nilang unti-unting nahuhubad. May bahagi na nakilala na ni Teron ang pagkatao ng babaeng sa papel ay asawa niya. Ang tahimik na tapang ni Cecilia, ang paraan nitong ngumiti kahit may sugat pa, at ang kakayahang gawing magaan ang mga sandali na dati malamig para sa kanya. At ganoon din si Cecilia. Sa likod ng titig ni Teron na sanay magtago ng emosyon, nakita niya ang isang lalaking marunong makinig, magbigay ng espasyo, at handang maging tapat kahit hindi sigurado. Isang lalaking hindi niya inaasahang makikilala sa gitna ng kasunduang walang pag-ibig. Nang tuluyan silang tumayo mula sa mesa, hindi na pareho ang pakiramdam tulad ng una. May distansya pa rin, oo, ngunit hindi na ito malamig. Hindi na ito sapalitan o kailangang gawin. How's your wife, iho? Tanong ng matanda. May bahagyang ngiti sa screen ng laptop ni Teron. I want to meet her. Gusto kong malaman kung mabuti siyang babae. Napahinto si Teron. Hindi agad siya sumagot. She's... Huminto siya sandali, parang hinahanap ang tamang salita. She's away. She's settling in. Ngumiti ang kanyang ina. Mas lumiwanag ang muka. Mabait ba siya? Yes, ma. She is. Masaya ka ba? Marahang tanong ng matanda. Saglit na tumahimik si Teron. Nanatiling nakatuon ang kanyang tingin sa kung saan man. Iwas na iwas sa screen kung saan nakahiga ang kanyang ina. Sapagkat ang tanong nito ay tumama sa kanya ng higit pa sa inaasahan. I don't know yet. But I'm calm. Parang nakahinga ng maluwag ang kanyang ina. That's enough for now. Gusto ko siyang makita. Kahit saglit lang. Kahit video call. Humigpit ang hawak ni Teron sa relo. She's shy. But I'll ask her. Ngumiti ang matanda ng kontento. Tell her I'm excited. And tell her, salamat. Natigilan si Teron. For what? For being there. Kahit hindi niya pa alam kung gaano kahalaga iyon. Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakatayo si Teron sa gitna ng sala. Hindi niya agad pinatay ang screen. Tahimik lang siyang nakatingin sa itim na salamin. Sa unang pagkakataon, kinabahan siya. Hindi sa korte, hindi sa negosyo, kundi sa tanong na hindi niya inaasahang darating. Paano niya hihilingin kay Cecilia na humarap sa isang mundo na hindi pa niya lubos na uunawaan? Kung siya mismo ay nagsisimula pa lang din na umunawa. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa sala ng mansyon at doon tanaw niya si Cecilia na nakasuot na ng puting bustida. Are you ready? Ngiti ni Teron nang makalapit. Oo naman. Ngiti ni Cecilia, sabay itinias ang basket.
Handa na. Really? Tanong ni Teron bahagyang ng taas ng kilay. Tila nagtataka at naaaliw. Marami akong bibili ng mga gulay at karne. Kaya dapat ako nagtatanong yan. Ngumisi lang si Teron at doon nagsimulang magtungo sa maingay at maraming taong palengke. Pagdating nila sa palengke, sinalubong sila ng ingay at gulo. Sigawan ng mga tenderang nag-aalok, kalansing ng timbangan, amoy ng isda, gulay at sariwang karne. Isang mundong malayo sa tahimik na mundo ni Teron. Grabe, sino ba yun? Grabe ang gwapo. Kasama niya yung babae? Asawa o baka serbidora lang? Agad namang naniga si Cecilia sa narinig at napatingala kay Teron na seryoso ang muka. Ignore them. They'll get bored. Huminga ng malalim si Cecilia at tumango. Sanay na ako. Sagot niya, kahit hindi iyon ganap na totoo pero handa siyang magpanggap. Naglakad sila sa pagitan ng mga pwesto. Si Cecilia ang nauuna. Sanay makipagtawaran, nagtatanong ng presyo, pumipili ng sariwa. Si Teron naman, tahimik na sumusunod sa nakamasid. Hindi sa mga paninda kundi sa paraan ni Cecilia. Kung paano siya ngumiti sa mga tindera, kung paano siya magpasalamat. Iyo, baka single ka. Biglang magilaw na wika ng isang matandang tindera na nakaupo sa harap ng pwesto ng gulay. Etong anak ko, si Vanessa. Napalingon si Teron, bahagyang nagulat. Doon, napahinto si Cecilia sa paglalakad. Hindi siya lumingon agad. Ngunit malinaw sa kanya ang bawat salita. Mula sa di kalayuan, nakita niya ang eksena. Ang matanda, ang babaeng itinuturo nito, at si Teron na nakatayo roon. Maayos, tahimik, tila kabilang sa mundong iyon ng posibilidad at pagpili. At doon, sa gitna ng maingay na palengke, may kung anong bumigat sa dibdib ni Cecilia. Napagtanto niya kung gaano kalayo ang mundo niya sa lalaking iyon. Siya, sanay sa pamamalengke, pagtitipid at pakikipagtawaran. Siya, babaeng binili ng kontrata, iniligtas ng pera, dinala sa isang isla na hindi niya pinangarap. At si Teron, isang lalaking maaaring pumili. Isang lalaking madaling ipagkaloob sa ibang babae kung gugustuhin. Hindi niya alam kung bakit patuloy ang tibok ng puso niya sa lalaking malinaw na malayo sa kanya. Hindi lang sa estado ng buhay, kundi sa kung ano ang karapat-dapat sa kanya. Hindi po ako single. Nanlaki ang mata ng matanda. Ay, sayang naman. May asawa na po ako. Dugtong niya ng diretsyo ang boses at walang pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumingon si Teron. Hinanap si Cecilia sa pagitan ng mga tao. Nang magtagpo ang mga mata nila, naramdaman ni Cecilia ang munting pag-uga sa dibdib niya, na para may bahagi sa dibdib niya na gustong umasa at may bahagi ring gustong umatras. Lumapit si Teron sa kanya. Natural ang kilos, parang walang nangyari. Ayos ka lang? Oo naman. Sagot ni Cecilia, mabilis na umiwas ng tingin. Pagod ka na ba o gusto mong kumain muna rito? Ngunit hindi agad umimik si Teron. Sa halip, bahagya siyang yumuko at marahang itinaas ang baba ni Cecilia. Sapat lang para magtagpo ang mga mata nila. Doon nakita niya ang pamumula ng pisngi ng asawa, ang mga matang bahagyang namumula, at ang pilit na tapang na hindi ganap na nakakubli ang lungkot. You're not okay. Natigilan si Cecilia. Hindi siya agad nakaiwas. Hindi rin siya agad sumagot. Ayos lang talaga ako. Hindi inalis ni Teron ang kamay. Tila kumbensido. Did I do something? Or did someone say something? Huminga ng malalim si Cecilia. Saglit siyang pumikit bago muling dumilat. Wala. Ayos lang ako. Napagod lang. Tanggi muli nito at muling naglakad. Ngunit, tila kahit na anong pilit niyang umiwas, ay hindi maintindihan kung bakit nangingilid ang luha niya. Muli siyang naglakad ng mas mabilis ngayon. Ngunit, kahit anong pilit niyang iwasan, nangingilid pa rin ang mga luha sa mata niya na parang may bigat na ayaw makinig sa isip. Miss, baka nais mong bumili nito. Biglang ngiti ng isang dalagang nagtitinda ng mga accessories. Humarang ito sa gitna ng daan. Maganda to kung may kapareha ka. Napahinto si Cecilia. Sumulyap siya sa mga magkakaparehong bracelet. Simple lang. Yari sa tali at maliit na metal na palawit. Nako, pasensya na po. Baka po sa susunod na lang. Muli siya naglakad ng mas mabilis. Bahagya siyang lumingon at doon niya nakita si Teron. Tahimik na sumusunod.
Hindi siya hinahabol pero halata ang pagsunod nito at nais siyang sabayan. Ikaw, mister, baka nais mong bumili ng bracelet. Masiglang bati ng isang batang tendera kay Teron, sabay harang sa daan nito. Bagay po yan kung may kasama kayo. Pinagmasdan ni Teron ang simpleng seashell bracelet na manipis na tali. May maliit na kabibe sa gitna. Hindi mamahalin, hindi perpekto, ngunit may kakaibang dala sa kanya. Kinuha niya ang dalawa. Simbolo po yan ng pagmamahal. Dagdag ng bata na may ningning sa mga mata. Kapag sabay niyo pong sinuot, ibig sabihin hindi kayo mawawala kahit magkalayo. Napatingin si Teron sa direksyon ni Cecilia. Nakatalikod ito. Pilit na naglalakad palayo. Ngunit ramdam niya ang bigat sa bawat takbang nito. Magkano? 50 pesos po. Sagot ng bata. Hindi na inalam ni Teron kung anong halaga ang nahugot niya mula sa wallet. Iniabot niya ang pera, kinuha ang 2 bracelet at agad na tumalikod at sinundan si Cecilia. Napatuloy na naglalakad palayo. Parang natatakot na tumigil. Pagdating niya sa parking lot, naroon na si Cecilia, nakatayo sa tabi ng kotse. Kita sa kilos niya ang pagod. Tara na? Tanong ni Cecilia nang maramdaman ang presensya ni Teron sa tabi niya. Wala bang nakalimutan? Tanong ni Teron at ibinulsa ang bracelet at naroon rin ang singsing na nagpapatunay na kasal nga sila. Wala na. Ngiti ni Cecilia. Pilit ipagaan ang tono. Mukhang nabili ko naman lahat ng kailangan. At doon, pumasok siya sa loob ng kotse. Ngunit, hindi alam ni Cecilia kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam niya. Parang may kung anong humila pababa sa dibdib niya. Isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang pagalitan ng sarili. Bakit ba siya naaapektuhan? Bakit ba parang napakababaw niya para maramdaman ng ganito? Kontrata lang to. Paalala niya sa sarili. Huwag kang umasa. Umupo si Teron sa driver's seat at isinara ang pinto. Saglit siyang tumingin sa salamin bago paandarin ang makina. Let's go. Bahagya siyang tumingin kay Cecilia. Tumango si Cecilia. Oo. Umandar ang kotse. Dahan-dahang iniiwan ang palengke. Ang ingay, ang mga tingin, ang mga sandaling hindi niya inaasahang sakit. Tahimik ang biyahe sa una, hanggang sa marahan niyang naramdaman ang paglapit ng kamay ni Teron sa center console. Ang naramdaman ni Cecilia ang hiniliit nitong humaplos sa kanyang kamay. Naniga si Cecilia. Hindi siya agad tumingin. Hindi rin niya inalis ang kamay niya. Para bang natatakot siya na kapag gumalaw siya, mawawala ang sandaling iyon. Tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging tunog ng makina at ng hangin sa labas ang maririnig. Cecilia. Biglang sabi ni Teron, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Hindi mo kailangang itago kapag nahihirapan ka. Napasingap siya ng marahan. Hindi naman ako nahihirapan. Sagot nito na pilit pinapakalma ang boses. Bahagyang gumalaw ang hiniliit ni Teron. Isang munting haplos. Parang paalala na mas lalong nakapagpangilid sa luha ni Cecilia. Hindi ka okay. Alam ko. Marahan niyang inihinto ang sasakyan sa isang tahimik na kalsada. Malayo sa ingay ng bayan. Halos walang dumadaan. Tanging hangin at ang mahinang ugong ng makina ang saksi sa sandaling iyon. Pinatay niya ang makina. Hindi agad humarap si Cecilia. Nakatingin lang siya sa unahan na pilit kinokontrol ang paghinga. Pasensya na. Mahina niyang sabi na parang kasalanan ang nararamdaman. Ayoko maging komplikado. Hindi ka komplikado. Ang nararamdaman mo, normal yun. Bahagya siyang lumapit. Sapat lang para maramdaman ng asawa ang presensya niya. Kung may naging komplikado man, ako yun. Hindi ikaw. Doon na tuluyang lumuha si Cecilia. Parang may biglang bumigay sa loob niya. Lahat ng pagpipigil at pag-iingat. Mabilis niyang tinanggal ang seatbelt niya at bigla siyang bumukas ng pinto. Lumabas ng kotse na para bang kaya niyang takasan ng bigat kung lalayo lang siya ng kaunti. Cecilia! Tawag ni Teron, agad ding binuksan ang pinto. Ngunit nakalayo na siya ng ilang hakbang. Nakatayo sa gilid ng tahimik na kalsada. Nakatalikod sa kanya. Nanginginig ang balikat niya. Pilit pinupunasan ng luha na ayaw tumigil. Pasensya na. Ayoko makita mo to. Ayoko talaga makitang umiiyak ka. Putol ni Teron nang mariin ang boses. Lalo't kung ang dahilan ng pag-iyak mo, ay ako. Sorry.
Mahal kita. Biglang pag-amin ni Teron. Napatigil ang mundo ni Cecilia nang marinig ang sinabi ng asawa. Hindi siya agad huminga sa parang ang lahat ng tunog ay umurong sa kanyang tenga. Mahal kita. Ulit ni Teron, parang takot na baka umatras sa mga salita kung hindi niya hahawakan. Hindi ko to plano. Hindi to parte ng kontrata. At kung tatanungin mo ako kung kailan nagsimula, hindi ko alam. Humakbang siya palapit sa asawa. Pero alam ko, na sa tuwing nasasaktan ka, may parte sa akin na gusto kong protektahan. At sa tuwing umingiti ka, pakiramdam ko, may lugar na akong uuwian. Gusto sanang matawa ni Cecilia sa mga sandaling iyon, sa hiwaga ng pagkakataon, sa biro ng mundo. Pero sa halip, mas lalo siyang naiyak. Doon niya napagtanto ang isang bagay na hindi niya namalayang unti-unting nabuo na mula nang magsimula sila. Ni minsan ay hindi binanggit ni Teron ang kontrata. Wala ni isang paalala na may kailangan siyang gawin. Wala ni isang paniningil at ni wala isang utos. Tanging magkasama sila tuwing umaga sa pagsikat ng araw. Magkasama sa hapon sa paglubog nito. At sa pagitan, katahimikang hindi na kailangang punuin ng paliwanag. Yung mundo mo. Basag ang boses ni Cecilia habang pinupunasan ng luha. Malayo sa mundo ko. Marahang huminga si Teron at doon hinawakan ang kamay ng asawa. Alam ko. At hindi ko balak na hilahin ka papunta sa mundo ko para baguhin ka. Inangat niya ang kamay ni Cecilia. Marahan. Parang may takot pa rin baka umatras siya. Kung may mangyayari, gusto kong ako ang matutong pumasok sa mundo mo. Hindi dahil kailangan o napipilitan, kundi dahil gusto ko. Napaangat ang tingin ni Cecilia kay Teron na luhaan. Hindi ako sanay na may pumipili sa akin. Kadalasan, ako yung pinipili kapag may kailangan o dapat gawin. Humigpit ang hawak ni Teron sa kamay ng asawa. Wala akong hinihinging kapalit. Kung may hihingin man ako, yun ay manatili ka. Hindi dahil may kontrata, kundi dahil pinipili mo rin ako. Napapikit si Cecilia ng mariin. Hindi niya agad alam kung paano sasagot. Ang dibdib niya'y mabigat. Puno na parang unang beses niyang naramdaman na pwede palang piliin siya. Hindi ang papel na ginagampanan niya. Hindi ko alam kung paano yun ginagawa. Ang mamili nang walang kapalit. Dahan-dahang umiling si Teron. Di mo kailangang alamin ngayon. Si Teron at hinaplos ang pisngi ni Cecilia at pinunasan ng luha. Manatili ka. Kahit magulo. Kahit takot ka. Kahit hindi sigurado. At doon lumuhod si Teron at kinuha ang pulang box na dapat ay noon pa niya binigay kay Cecilia. Dapat. Noon ko pa to binigay. Pero noon, hindi ako sigurado kung karapat-dapat akong humingi ng higit sa kasunduan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob isang simple, ngunit puno ng diamante na bato na singsing. Alam kong magulo pa. Dugtong ni Teron habang nanginginig ang boses sa kabila nun ay pilit na pinatatatag. At hindi siguradong lahat para sa'yo, Cecilia. Pero sigurado ako sa'yo. Hindi bilang kontrata, hindi bilang obligasyon, kundi bilang babae na pinili kong mahalin araw-araw. Nanlaki ang mata ni Cecilia. Tuluyan ang bumuhos ang luha niya na parang gripo sa tindi ng pagbuhos. Kasabay ng paghurumentado ng puso niya na alam niya kung bakit tumitibok ng gusto. Hindi kita hinihiling na maging handa. Hindi rin kita hinihiling na mangako ngayon. Iniangat niya ang singsing. Ang hinihiling ko lang, hayaan mo ako manatili rito, sa tabi mo, sa gulo, sa takot, sa hindi sigurado. Tinakpan ni Cecilia ang bibig niya. Pilit pinapakalma ang sarili, ngunit kahit na anong gawin ay talo siya sa ideyang mahal niya rin ang lalaki na ngayon ay nakaluhod sa harapan niya. Teron, lumuhod rin si Cecilia dahil gusto niyang magpantay sila. Hindi ko alam kung paano maging perpekto. Sabi niya na halos madurog na ang boses. Ngunit kabila nun ay may saya. Pero alam ko kung paano manatili eh. Inabot niya ang kamay ni Teron. At kung magulo man ang lahat, gusto kong harapin yun ang kasama ka. Doon napangiti ang asawa niya. Kasabay ng bahagyang paggilid ng luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, natagpuan na rin niya ang kanyang tahanan. Nang tumayo sila, marahang isinuot ni Teron ng singsing. Kasabay ng isang titig na tila ba silang dalawa lamang ang tao sa buong mundo. Mahal kita. Bulong ni Cecilia
kasabay ng pagdama sa mainit na haplos ng palad ni Teron sa kanyang pisngi. Mahal na mahal rin kita. Sambit ni Teron na puno ng pagsamo. At doon sa unang pagkakataon, pinagsaluhan nila ang halik na hindi nagmamadali. Hindi mapusok, kundi banayad at totoo. Isang halik na parang pahinga matapos ang mahabang paglalakbay. Parang pag-uwi matapos ang matagal na pagkaligaw. Lumipas ang mga araw, sumunod ang mga buwan. At sa harap ng dambana, ikinasal sina Teron at Cecilia. Hindi bilang bunga ng kasunduan, kundi bilang dalawang pusong piniling manatili at magmahalan. Hindi nagtagal ay nilisan ng ina ni Teron ang mundo ng payapa at kontento. Matapos masaksihan ng anak na sa wakas ay hindi na nag-iisa, kundi masaya sa pag-ibig na pinili nito. Sa huling sandali, alam niyang ang pangalang iniwan niya ay ligtas. Hindi lang bilang pamana, kundi bilang pamilyang buo. Si Cecilia naman ay namuhay kasama ang asawang si Teron. Dala ang bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Isang buhay na hindi isinilang dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahalan. Wala nang balita tungkol sa kanyang tiyahin. At sa totoo lamang, wala na rin siyang kailangang malaman. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi na kailangang balik-balikan kapag may kinabukasang inaalagaan. Dahil ngayon, mas mahalaga ang pamilyang binubuo niya. Kasama ang lalaking pinili niyang mahalin at ang tahanang sa wakas ay natagpuan nila sa isa't isa. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.